Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. O sambahin ka, O na dakila. Hey! Come on, church! Hey! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa awitan, O Diyos, sa sigawan, O Diyos, sa tugtugan, sa sayawan, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, yes, Diyos ng langit at lupa. Ito'y iyong magagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kami ngayon'y nagkakaisa upang sumambat, pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin sa bayang ito, ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, yes! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala
sa bayang ito, Diyos. Oh Diyos, kami ngayon ay nagkakaisa, Panginoon. Wanna sing? Kami ngayon nagkakaisa upang sumambat, pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin sa bayang ito. Ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, oh Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, yeah. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, oh Diyos. Sama-sama tayo. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Hey! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh Diyos, oh Diyos, oh Diyos. Yes! Oh, purihin ka, Panginoon! Lahat ng papuri ay tanging sa'yo, O Diyos. Patuloy ka namin niluluwalhati, sinasamba. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod.
Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saan ipapahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Purihin ka, Panginoon, ikaw ay karaman-daman. Woo! Wanna say, Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Come on, church! Hey! Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Yes! Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Yes! Ikaw lang, O Diyos. Mapalad, mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan
ika'y sa'yo. Isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay, ikaw lamang. Ikaw lamang. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig. Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Good morning po. Good morning. Isa pong pagpupuri at pasasalamat at tayo po'y magkakasama ngayong araw na ito. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga sa mga nasa online. Magandang araw, pinagpalang umaga, tanghali, gabi, madaling araw sa kanila. At nais ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil meron po tayong dalawang kapatid na nakasama po natin ngayong araw na ito. Binabati natin at nais nating batiin ang pasasalamat sa Panginoon si Marco. Ayan, nasa si Marco? Ayan, si Marco po ay bata pa po siya, sabi po sa atin, bata pa po siya nang huling nakasama natin sa gawain. At ngayon po kasama po siya ni David. Praise God. Ganon din po, binabati natin si Nanay Telma. Ayan, praise God. Hallelujah. Masaya po akong makita kayong uli. Ayan, praise God. At nangyari din po yung aming pagkikitang muli sa bahay-sambahan. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa tahanan ng Panginoon. At welcome home sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. Excited na po tayong makinig ng salita ng Diyos. Sabihin po natin sa ating katabi. Mamaya babatiin natin si Nanay Telma. Ayan, ipagpe-pray natin si Nanay Telma, kasama din si Marco. Ayan, salamat. Tingnan mo mga kapatid, dala-dala na ng mga kapatid natin yung ating kanya-kanyang mga pamilya. Ang tawag po dyan ay Jerusalem. Sila po yung ating mga, nasa ating mga kamay na naaabot po natin. Yan po yung dadali ng Panginoon sa atin. Praise God. Nawa po ay maranasan ninyo ang naranasan po naming pag-ibig mula sa Panginoon. Hallelujah. Sige po.
Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo. Handa ka na ba? Parang hindi pa. Yan. So, ihanda ang inyong mga sarili sa mensahe ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, oras na para ikaw ay tumahimik. Kasi paano makakapakinig ng salita ng Diyos kung mas malakas pa yung boses nyo kaysa kay pastor? Ayan. Sabi mo sa katabi mo, makikinig tayo. Ayan. Yan, yung mga bata, walang problema. Ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa. Kasama po yan sa ating, Pero yung matanda, mas maingay kaysa sa bata, ay yun, kakaiba na yun. Kaya, hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, bigyan mo ako ng pahintulot. Hawakan mo. Bigyan mo ako ng pahintulot. Nagisingin ka kapag ikaw ay natutulog. Yan. Gising na gising ka na ba? Nagkape ka ba? Kumain ka na ba? Naku, mamaya, kakain tayo. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil na-appreciate ko po. Lahat tayo kakain, mga kapatid, ha? So, naghanda po tayo ng ating mga kakainin. Sama-sama tayo maghahapunan, manananghalian. Salamat po sa Panginoon sa inyo pong pag-appreciate sa inyong pastor. Salamat po. At hindi lang po ako ina-appreciate ninyo, ina-appreciate ko rin po yung inyong kabutihan, yung inyong suporta, yung pamahal sa bawat isa, lalo na sa kanyang iglesia, sa Panginoon. Amen? So, pasalamatan mo rin, hindi lang dapat si pastor ang ina-appreciate, appreciate mo din yung katabi mo. Congratulations, nagtagumpay ka. Yeah. So, praise God. Okay. Balik po tayo. Gising niya, ba? Gising na gising. Sige po. Tayo po'y dadako na sa ating pong ikatlong bahagi ng ating pong series patungkol sa Book of Genesis. Okay? Bigyan nyo na po ng lahat ng pagkain yung inyong mga baby. O, yan lang po, pagkain lang talaga makakapagpatahimik. Okay? Genesis 32, tayo po ay patungo na sa ikatlong bahagi ng ating pong series patungkol sa seeking reconciliation. Sa Tagalog, paghahanap ng o pagnanais ng pagkakasundo. Yan po ang pinakamahirap, makipagkasundo, lalo na kung ikaw ang nasaktan, o ikaw ang sinaktan, o ikaw ang nakapanakit. So sinasabi ng Panginoon, let's seek reconciliation. Genesis 32 verses 1 to 21, atin pong pinag-usapan ang mga prinsipyo, mga paniniwala, at mga bagay na dapat po nating makita kapag tayo po'y nakikipagkasundo. Okay? Una, kapag tayo'y naghahanap ng pakikipagkasundo, kailangan talaga nating mag-abide. Sabihin niyo po, abide. Pag sinabing abide, ito po ay mananatili, kailangang magtiwala, kailangan mong kumapit sa Panginoon, sa Kanyang presensya. Mahirap makipagkasundo kapag hindi ang Diyos ang kumilos sa mga pakikipagkasunduan. Tama po? Lahat ng mga problema, mga hindi pagkakaunawaan, kung hindi rin si Lord ang kikilos, hindi magiging maganda ang kalalabasan. Amen po ba? Ibig sabihin, ang sikreto para magawa mong makipagkasundo, kailangan mong manatili, magtiwala, at manampalataya sa presensya ng ating Diyos. Amen. Pangalawa, napag-usapan na po natin at napagbulayan natin, kapag tayo po ay nakikipagkasundo, kailangan ng kababaang loob. Kailangan mo talagang magpakababa. Hindi po pwede sa pakikipagkasundo parehas kayong mataas. Hindi na importante kung sino ang tama o mali. Ang mahalaga dito,
matuto tayong magpakumbaba. At ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi madali. Babalik ulit tayo sa part 1. Kailangan mo uli na manatili, magtiwala, at manampalataya sa Panginoon. Hindi madali lalo nang magpakababa sa taong nanakit sa iyo. Tama po? Hindi madali na magpakumbaba lalo na sa taong nasaktan ka talaga ng mga salita, ng mga bagay na hindi maganda, nakagawa sa iyo ng mali. At ang tanging solusyon para magawa natin ang salitang humbleness o humility ay kailangan mag-rely tayo sa tunay na Diyos na marunong magpakababa. Sabi nga ng Panginoon, siya ngang Diyos, bumaba sa lupa, nagpakababa. Naging alipin. Itinuring ang sarili na alipin, higit pa sa kung anuman. Ibinaba niya ang kanyang sarili para lang maranasan ng mga tao ang salitang humility o pagpapakababa. Kasama sa iyong pagpapakumbaba ay ang pagsuko sa iyong karapatan. Minsan, yung mga bagay na pilit nating hinahawakan, ang tawag po dyan ay pride. Okay po? Kaya hindi tayo makapagpatawad kasi nga pinaglalaban natin kung ano ang ating karapatan. Karapatan ko to. Ako ang matanda. Nako. Ako ang batas. Parang sinasabing, customer is always right. Di ba, mga kapatid? Yan po ang dahilan kung bakit marami sa ating relasyon ang hindi maayos-ayos o mapagkasundo kasi pinaglalaban ang kanyang karapatan. Siyempre, karapatan ko yan. Yan na lang ang meron ako, karapatan ko. Karapatan kong magalit. Karapatan kong magwala. Karapatan kong magsalita. Karapatan kong sumama ang loob. Ibig sabihin, kapatid, the more na kine-claim natin ang ating karapatan at hindi natin ito sinusuko sa Panginoon, mahirapan tayong maranasan ang pakikipagkasundo. Okay? Pangatlo, ito na po yung ating pag-uusapan. To seek reconciliation, we must realize that it might not happen immediately. Kapag nais mong makipagkasundo, dapat maintindihan mo na hindi lahat ng pagkakasundo ay mangyayari agad-agad. Marami pong reconciliation ang hindi naman basta nangyayari agad-agad. Tama po? Hindi pwedeng ngayon ginawa ka ng mali, bukas okay na. Tama po? At hindi rin naman ibig sabihin gusto mong makipag-ayos at makipagkasundo, mangyayari yon ayon sa iyong kagustuhan. Lahat po yan ay nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon. Amen? So basahin ko po sa inyo, Genesis chapter 32, verse 6 to 8. Ang history po nito, mga kapatid, naalala niyo po, inutusan ni Jacob ang kanyang mga utusan, puntahan ang kanyang kapatid na si Esau, na matagal niya nang nagkaroon ng alitan. So pagkatapos po noon, pinadala niya ang lahat ng kanyang ari-arian, pinadala niya ang kanyang mga aliping lalaki at babae patungo sa kanyang kapatid para malaman ng kanyang kapatid na galit sa kanya na dapat na gusto niyang makipagkasundo na. Okay? Verse 6. Heto na po, bumalik na yung utusan. Bumalik na sa kanya ang utusan, ibig sabihin, nag-e-expect po siya na may magandang balita itong mga utusan niya pagbalik sa kanya. Tingnan niyo po. Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila, napuntahan na po namin si Esau at papunta na po siya rito para salubungin kayo. Good news! Aba, pupunta na yung kapatid ko para salubungin ako. Kaya lang, may bad news. May kasamang 400 lalaki. Sandali.
Bakit may backup? May rest back? Sandali. Anong mararamdaman mo? Inutusan mo yung mga tauhan mo, dalhin yung mga ari-arian mo para sabihin sa kapatid mong nagpapakumbaba na ako. Ang iyong inaasahan, syempre, pagbalik mo, good news. Pero ang non-dulo, papunta na siya dito. Sasalubungin ka, kaya lang may kasama siyang 400 lalaki. Anong mafe-feel mo? Syempre, kakabahan. Tama. Tama ka, kapatid. Kinabahan talaga siya. Kinabahan si Jacob at hindi siya mapalagay. Dalawa po yan. Kinabahan, hindi siya mapalagay. So mamaya, intindihin natin, bakit kaya dinatnan ng kaba at panginginig? Yang di ka mapalagay, takot yan eh. Tama po? Takot yan. Ibig sabihin, ang ini-expect mo sana, pagdating ng mga tauhan mo, sasabihin sa'yo, okay na, maayos na, bati na daw kayo. Tinanggap lahat yung ari-arian eh. Okay lang sana kung sasalubungin ka daw niya. Kaya lang may kasama siyang 400 na tao. So syempre mag-iisip ka, kakabahan ka talaga, hindi ka talaga mapapalagay. Kaya ano ginawa ni Jacob? Hinati niya sa 2 grupo ang mga kasamahan niya, pati ang kanyang mga tupa, baka, kambing at kamelyo. So, hinati niya sa 2 grupo, katulad nung nangyari doon sa ginawa ni God sa kanya. Di ba, pagdating niya saan yun? Pagdating niya doon sa bahagi ng papuntang Kanaan, ano nangyari? Meron siyang nakitang 2 grupo ng anghel na nasumalubog sa kanya. 2 grupo yon mga kapatid. Ibig sabihin, grupo para protektahan si Jacob kay Laban, at protektahan si Jacob laban kay Esau. Okay? So pakinggan niyo pong mabuti. Dahil sa kaba, dahil hindi siya mapalagay, gumawa na naman siya ng isang bagay na ayon sa kanyang desisyon. Alam niyo po, kapag tayo po ay kinakabahan, pag tayo po ay hindi mapalagay, nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi natin kinukonsulta sa Panginoon. Amen. Ako lang po ba guilty dyan? Lalo na po, inaasahan mo, sana maayos na, pero bakit may mali ata? May dala atang rest back. So talagang kakabahan ka at di ka mapapalagay. So anong ginawa ni Jacob? Gumawa siya ng isang bagay na hindi niya kinonsulta sa Diyos. Kaya lang, ginaya niya rin yung style ni Lord. Humati din siya ng 2 grupo. Sabi niya, katulad ng anghel, kung 2 grupo niya, atakihin man yung isa, meron pa siyang backup. Okay? Dahil nga maraming tupa siya, marami siyang baka, marami siyang kambing, marami siyang kamelyo, mayaman to eh. So, ibig sabihin, yung pinadala niya sa kapatid niya, hindi lang yon ang ari-arian niya. Meron pa siya. Kumbaga siguro 1/4 lang yon. Pero kung tutuusin mga kapatid, ito pong paghati niya sa 2 grupo ay isang paraan para hindi siya magkamali. Pwede kasing galit pa sa kanya ang kanyang kuya, o pwede rin namang sasalubungin siya ng kanyang kuya dahil sa sobrang saya ng kanilang muling pagkikita. Ano kaya ang chismis? Galit pa kaya? O masama pa rin ang o hindi na? Okay? So pag sinabi pong kinakabahan at hindi mapalagay, sa English po yan ay afraid and upset. Okay? Afraid and upset. Upset. Ibig sabihin, ikaw ay natatakot at nababalisa. Puntahan natin yung 2 salitang kinakabahan at hindi mapalagay. Afraid and upset. Okay? Pag sinabi po
takot at pagkabalisa. Ang pagkabalisa po ay isang likas na karanasan ng tao. Lahat tayo dumadaan dyan. Hallelujah, hindi kayo nababalisa. Hindi kayo kinakabahan, hindi kayo natatakot. Marami tayong takot. Kaya nga hindi tayo makasunod sa Panginoon kasi ang dami nating takot. Ang dami nating kabalisahan o pagkakaba. Okay? So dahil likas sa tao na laging merong kaba, laging merong takot, naisipalam sa iyo ng Panginoon na kahit sa Biblia, ang mga piniling lingkod ng Diyos ay nakakaramdam din ng kaba at takot. Lahat tayo ay nakakaramdam ng kaba at takot. Hindi po binabaliwala ng Biblia ang nararamdaman nating takot at pagkabagabag. Sabihin niyo po, nakapagpapagabag. Kabag na lang. Kabag. O yan. So again, sabi ng Lord, hindi niya binabaliwala kapag tayo'y kinakabahan. Alam ng Diyos kapag ikaw ay kinakabahan. Alam ni Lord kapag hindi ka mapalagay. Tingnan niyo katabi niyo, hindi mapalagay. Tingnan niyo po, lalo na kapag malapit na yung mga si Judith. Kilala niyo ba si Maring Judith? Pag si Maring Judith ay dumating, dalawa lang yan eh. Kung di ka kabahan, hindi ka mapalagay. Oh, dalawa lang yan. Lalo na yung inaasahan mo na dapat nakabayad ka na, hindi ka nakabayad. Nako, kabahan ka na at hindi ka talaga sadya mapapalagay. Lalo na kapag dumating ang mga grupo ng mga mamumutol. Alam niyo po ba yung mga grupo ng mamumutol? Walang walang sinisino yan. Hindi ka nagbayad, naku. Sabi ng Lord, normal ang kinakabahan. Ayan. Para kayo'y huminahon, normal na kinakabahan. Normal pong hindi tayo mapalagay. Pero sabi ng Lord, anuman ang hinaharap nating kaba, anuman ang hinaharap nating takot, lagi mong isipin na may Diyos na nakakakita ng iyong kalagayan. Ulitin ko po, may Diyos na nakakakita ng iyong kalagayan. Okay? Ang ating mga pag-aalala ay madalas nagmumula sa ating pakiramdam na wala tayong kontrol at wala tayong magawa. Ulitin ko po, patahimik na ho kayo ng patahimik. Ang pagkabalisa o pag-aalala ay madalas nagmumula sa iyong pakiramdam na minsan wala ka na talagang makontrol at wala ka nang magawa. Okay? Ulitin ko po. Andyan pa po ba kayo mga kapatid? Kapag hindi mo makontrol, hindi mo alam ang gagawin, lalabas po yan dalawang yan. Okay? Hindi ka mapapalagay, kakabahan ka. Pag-iisip sa hinaharap, yan. Pag ikaw ay nakakaramdam kung ano mangyayari sa iyong hinaharap, yan ding dalawang yan ang mararanasan mo. Merong tao, takot harapin ang bukas. Kaya ang ginagawa niya, hindi pa dumadating ang araw ng bukas, kinakabahan na yan. Amen. Sino po dyan ang guilty? Ano kakainin namin bukas? Anong ganito? Ano ito? Paano yan? Naniniwala po kayo na lahat ng ating inaalala ay hindi naman talaga nangyari sa ating buhay. Mapuputulan kami. Pero never ka pang naputulan sa biyaya ng Panginoon. At kung nakaranas ka mang putulan, naibalik naman din agad. Ibig sabihin, may Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Tama po?
Pastor, lalo na kapag yung, paano pag nagkaanak ako? Paano kapag pag-aaral niya? Paano yung buhay niya? Alam niyo kapatid, tama ang sinabi ng salita ng Diyos. Hindi natin hawak ang bukas. Amen. Hawak ng Diyos kung ano mangyayari sa iyo ngayon. Kahit sabihin natin napakarami nating ininvest para sa ating buhay, hindi pa rin natin hawak ang araw ng bukas. Kaya nga sabi ng Lord, hayaan mo ang bukas ang siyang mag-alala para sa Kanya. Ang harapin natin yung araw ngayon. Lord, bukas na lang ako maglilingkod. Paano kung di ka na nagising? Lord, bukas na lang ako susunod. Paano kung hindi ka na nagising? Lord, bukas na lang ako magsasamba. Paano kung hindi ka na nakalakad? Hindi ka na makakasamba. Kaya habang may buhay, kailangan nagpapatuloy. Araw-araw, paggising mo pa lang sa umaga, ito'y palatandaan na binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon para maglingkod sa Kanya sa araw na ito. Amen! Amen? So sabihin mo sa katabi mo, purihin ang Panginoon, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Amen! Kasi hindi naman lahat aabot sa edad mong 80. Ang Nanay Luz ay 75. Tama, Nay? 75? Tama ba, Nay? 78. Isipin nyo, napabata pa ng 3 taon. So, ibig sabihin, hindi lahat dadating sa panahon ganyan. Pero sasabihin natin, kung aabutin ko man ang edad ng Nanang Rita at Nanay Luz, sana'y ganyan pa rin ako kalakas. Sana'y ganyan pa rin ako naglilingkod sa Panginoon. Hindi mo naman pwedeng katulad ng lakas ng isang bata, ang lakas pa rin nila, pero tatalunin po yan ng bata. Parang hindi kayo makareact. Totoo po yun. Ako nga po kung titingnan ko yung sarili ko, parang ako yung nasakit ng mga tuhod ko, wala pa akong 40. Next year, 40 na. Life begins at 40. Sabi ko, kailangan kong mag-iwas-iwas na sa mga dapat iwasan. Lechon. Low carb na lang, low carb. Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, sa puntong ito, talagang kakabahan ka sa mga susunod na araw. Pero kung meron kang Diyos, alam mo kanyang pangako, alam mo paano hahawakan ito at maniniwala, pananampalatayanan, at talagang mananatili sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, hindi lang sa pakiramdam, patungkol sa iyong nararamdaman, hindi lang sa iyong mga hinaharap na kalagayan, ibig sabihin, ang pag-aalala at pagkabalisa ay nagmumula rin patungkol sa pagiging lubos na nalulula sa mga problema. Marami po sa atin, hindi mo alam, lunod na yan sa dami ng problema. Kahapon ay merong isang, ilang taon yun? Si Atienza? 19 years old ay nagpakamatay dahil sa dami ng kanyang pinagdaanan, mental health issue ang problema. Ang pagkakaba, ang pagkabalisa ay kasunod niyan ay pagka-depress. Amen? At kapag ikaw ay na-depress, hindi biro na labanan yan. Yan po ngayon ay tinaguriang silent killer.
ang depression. Kaya mga kapatid, kung hindi mo tutulungan ang iyong sarili, pwede tayong dumaan sa ganito ring mga problema. Kaya napakapalad mo. Sabihin mo sa katabi mo, napakalapad mo. Napakapalad mo. Napakalapad ng biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi hindi niya tayo hinahayaang bumigay sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka niya bibigyan ng mga pagsubok na hindi mo kakayanin. Ang mga pagsubok ay training ground mo para ikaw ay patuloy na tumatag sa iyong pananampalataya. Ang sabi po ng Biblia, ang pag-aalala sa puso ng isang tao ang nakapagpapalugmok sa kanya. Ulitin ko po, sabi sa Kawikaan chapter 12 verse 25, ang pag-aalala sa puso ng isang tao ang nagpapalugmok sa kanya. Ngunit, ang isang mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Ang mabuting salita, lalo na kung salita galing sa Panginoon, yan po'y magpapasaya sa iyong puso. Araw-araw. Amen? So, ang punto ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos, tayong mga mananampalataya, ng bagong espiritu, kabaliktaran sa ating mga takot at mga pagkabalisa. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, harapin natin ang mga hamon, huwag tayong umatras, kasama natin ang ating Panginoon. Okay? Tuloy po tayo verse 8. Dahil naisip ni Jacob na kung sakaling dumating si Esau at lusubin ang isang grupo, makakatakas pa ang isang grupo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, nang marinig ni Jacob ang masamang balita, agad-agad siyang gumawa ng paraan para siya po'y protektahan ang kanyang sarili. Nalimutan ni Jacob na meron po palang nagpoprotekta sa kanya. Kasama niya ang mga anghel ng Panginoon. Minsan, sa dami ng problema at pagsubok, nalilimutan natin na may Diyos tayo. Tama po? Lahat tayo, pag nabibigatan, gagawa tayo ng mga desisyon na hindi natin napapansin na may Diyos naman pala, na pwede po tayong lapitan at meron tayong kakapitan. Ang focus ni Jacob ay tumingin sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Pero hindi niya nakita ang pagkilos ng Panginoon. Sa pagnanais si Jacob na makipagkasundo sa kanyang kapatid, nangyari po ang tingin niya, mission failed ang nangyari sa kanyang pakikipagkasundo sa kanyang kapatid. Dahil ang kagustuhan ng kanyang kapatid ay siya'y lusubin at siya'y patayin. Okay? Pero hindi niya naisip na mayroon dalawang kampong na nangunguna na sa kanya, nakabantay na sa kanya, para anuman ang mangyari, lusubin man siya ni Esau, ay mayroon pong poprotekta sa kanya. Okay? So sa puntong ito, mga kapatid, hindi mo pwedeng sisihin si Jacob na hindi niya maramdaman, 400 lalaki ba naman ang kasama? Ano ang ibig sabihin kapag may kasama? Lulusubin ka talaga. Okay? Lulusubin ka. Bakit? Pansinin niyo po yung sinabi ng nanay niya. Balikan natin yung sinabi ng nanay niya. Sabi ni Rebecca kay Jacob, makinig ka sa sasabihin ko. Tumakas ka at pumunta sa Haran, doon sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya at makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Ipapasundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaang mawala kayong dalawa sa akin, baka isang araw magpatayang kayo. So meron pong history. Ano po kaya ang nangyari? Bakit sumiklab uli ang galit ni Esau?
Okay, tingnan niyo po itong mabuti. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Diba mga kapatid? So, ibig sabihin, kapag meron kang background na talagang papatayin ka ng kapatid mo, sadyang hindi mo pwedeng alisin sa isip mo na mayroong posibilidad na ikaw ay paslangin. Dahil ang taong nasaktan, gaganti talaga yan. Tama po? Okay. So, ibig sabihin, ang sama ng loob ni Jacob ay hindi lang basta sama ng loob. Galit, puot, gusto niyang patayin ang kanyang kapatid. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, madalas sinasabi ng kasabihan, time heals all wounds. Ang oras, panahon, ang magpapahilom sa anumang sugat. Pero sa totoo lang, yung salitang time heals all wounds, hindi po totoo. Pagdating ng oras, huhupa din yan. Pagdating ng oras, mawawala din ang sama ng loob niyan. Pero alam niyo po ba, nagkamali ng move si Jacob. Bakit? Alam niyo po ba na minsan, yung sugat, sinesementohan niya ng oras eh. Habang tumatagal, lagi kang sinesementohan. Bakit, mga kapatid? Anong nangyari kay Jacob na nagkamali siya? Minsan, sa tagal ng panahon, 20 years ang tinagal bago sila magkita ulit magkapatid. Pinadala ni Jacob si Esau ng mga baka, asno, tupa, kambing, lahat. Merong pang alipin, merong pang babae, lalaki na alipin. Anong pakiramdam ng ang ginawa ng kapatid mo? Ano ba ang totoong rason ba't sila naghiwalay? Hindi po ba yung basbas? Hindi po ba gusto ni Esau na makuha ang basbas mula sa kanyang amang si Isaac? Siyempre, gusto ni Esau, siya ang pagpalain. Pero ang pinagpala at pinili na pagpalain ay si Jacob. Anong mararamdaman mo? Ikaw na kuya, naungusan ka ng bunso. Tapos, magkaaway kayo sa matagal na panahon. Tapos, dinala ka na kapatid mo ng napakaraming tupa, napakaraming kambing, napakaraming asno, ano pa? Baka, dami. Tapos may utosan. Okay? May lalaki, may babae. Anong pakiramdam mo na ikaw na kapatid, na yun ang pinagmulan ng away ninyo? Anong mararamdaman mo kapag ginawa sa iyo yun ng kapatid mo? Binabalik mo ang sugat na matagal nang nasementohan. Mananariwa. Hindi ko po pwedeng sabihin ganun ang nangyari. Pero posible po na kaya siya re-rest back sa 400 lalaki ay dahil bumalik yung sugat na meron sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, maraming pagkakataon at maraming senaryo na nakamove on na sana si Esau sa mga pangyayari, pero eto na naman si Jacob, bumira na naman ng isang bagay na hindi kumonsulta sa Panginoon. Amen? So ano nangyari? Dahil sumiklab ang galit, hindi totoo talaga yung sinasabing time heals all wounds. Hindi talaga totoo yun. Ang oras habang tumatagal, again, nasesementuhan lang ng nasesementuhan ang galit. Okay? However, ang katotohanan, hindi po time heals all wounds. Ang totoo po niyan, ang kasabihan talaga, God can heal all wounds. Hindi nyo naintindihan. Time heals all wounds. Pero ang sabi ng Panginoon, God can heal all wounds.
Ang Diyos lang ang may kayang magpagaling ng anumang sugat sa puso ng isang tao. Kaya kung iniisip mo ay oras ang gagamot sa iyong sugat, hindi mangyayari yun. Kung iniisip mo na ang oras ang magbubuklod sa inyong magkapatid uli dahil sa inyong hindi pagkakaintindihan, hindi totoo yun. Only God can heal all wounds. Hanggat hindi mo hinahayaan ng Diyos ang gumamot sa sugat na nangyari sa iyo o nangyari sa ibang tao, hindi magiging maayos ang lahat. Again, God can heal all wounds. Minsan Diyos na lang po magtatakda ng oras. Siya lang talaga ang may control. Kailan kayo magiging maayos? Amen. Ang nalimutan ata ni Jacob na may Diyos na may control ng lahat ng bagay. Minsan, mga kapatid, anumang effort ang gawin mo para makipagkaayos, o anumang effort ang gawin sa iyo ng ibang tao para maging maayos, minsan hindi mo pa rin matanggap. Tama po ba? Kasi naaalala mo pa rin yung mga sama ng loob at galit na iyong naranasan. Pero kapag nakita mo ang Diyos ang naging sentro ng buhay mo, pag nakita mo ang Diyos ang umayos sa buhay mo, unti-unti binabago niya ang iyong puso. Amen. Tandaan niyo po, ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay lang galing sa iyo. Ibinibigay yan ng Diyos para ibigay mo sa ibang tao. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, paano ka magpapatawad kung hindi mo naranasan ang kanyang pagpapatawad? Kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, bakit hindi mo magawang magpatawad ng iba? Madaling sabihin, pero totoo, Diyos lang ang may kayang gumawa nun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God can heal all wounds. Kung ikaw man ay sinaktan, kung ikaw man ay nasaktan, okay, ulitin ko ha. Kung ikaw man ang sinaktan o ikaw ang nakasakit ng ibang tao, ang Diyos po ang makakapagpaayos ng lahat ng ito. Amen? God can give you forgiveness. Kung ikaw po ay hihingi ng pagkakasundo, si Lord ang dapat una mong lalapitan. Ano po sabi ng Bible? Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Yan ang nais ng Diyos eh. Ang problema, kung hindi tayo mamumuhay, paano yan? Paano ba yan? Kaya sabi ng Lord, sa Kanya lang magmumula ang kapayapaan. Dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan. So kahit na hindi ready yung tao o ready na, ang Diyos pa rin ang magbubuklod sa inyong dalawa. Okay? Ibig sabihin, ang pagpapatawad, ang pananalangin, ang pag-abot sa kanila, ay minsan talaga, Diyos lang ang nakakaalam kung kailan magiging maayos ang lahat. Tayo pong lahat ay maaaring nasaktan. Tama po ba? Maaaring may nakasakit tayo ng damdamin ng iba. Always remember, hinihingi sa Diyos ang paraan para kayo'y magkasundo. Kaya minsan, pastor, ang hirap talaga. Ang hirap mahalin ng kaaway. Ang kanina po, devotion ko, pagpalain mo ang mga umuusig sa iyo. Para na naman akong nasampal. Totoo po yun. Gano'ng kadali ang gawin Lord, pagpalain niyo po yung mga umuusig sa akin. Bless niyo po sila, Lord. Mahirap po yun. Sa Diyos mo talaga lang makukuha yun, mga kapatid. Amen. Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? So, ibig sabihin, mga kapatid, maraming mga attempts, o ibig sabihin ng attempts sa Tagalog, pagtatangka na maging maayos silang magkapatid, pero hindi nangyayari. Kaya pansin niyo po sa pamilya, kahit gaano karaming pagtatangkang maging maayos, hindi nagiging maayos, lalo lang gumugulo.
Because only God can give you peace. Peace. Yung peace be with you, hindi lang sinesenyas yan. Si Lord lang talaga ang may kagagawa ng lahat ng yan. Amen? So kadalasan mga kapatid, yung pagkakasundo na gusto nating mangyari ay hindi nangyayari dahil bakit? Hindi natin tinanong at hiningi sa ating Panginoon. Pag hindi ka pinatawad, anong mararamdaman mo? Ikaw, gusto mo makipagkasundo. Kaya lang, ayaw nung taong nakasamaan mo ng loob. Anong mararamdaman mo? Ayoko na. Kung ayaw mo, wag mo. Kung galit ka, galit ka. Wala akong pakialam. Ganun po ba yun? Siyempre. May pride ka na eh. Bakit? Sasabihin mo pa ba? Hindi, isa pa. Sorry talaga. Ayoko nga eh. Patawarin mo na ako. Hindi. Meron pa nga maririnig ka niya. Hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Magkalimutan na tayo. Di ba may ganyan po? Ewan ko kung nakarinig na kayo ng ganyan mga salita. Eh ngayon, pag sinabihan kang magkamatayan na, eh di magkamatayan na, mauna ka na. Ganun, di ba? Siyempre ikaw, bugso ng damdamin mo kapag hindi mo nakuha yung gusto mong pakipagkasundo, ikaw na ang bumaba. O, ikaw na nagpakababa. O, isinuko mo na yung karapatan mo. O, ikaw na panalo. Ikaw na mabuti. Nako, pag narinig yan ng taong kaaway mo, ikaw na mabait. Ikaw na mabuti. Ikaw na mayaman. Ikaw na lahat. Ano mararamdaman ng isa? Talaga! May sagutang ganyan. Naiintindihan niyo po, mga kapatid, minsan may mga bagay na talagang hindi mangyayari ayon sa ating kagustuhan. Amen? Again, hindi lahat ng bagay gusto mong mangyari ay mangyayari ayon sa iyong kagustuhan. Minsan, yung inaakala mong kagustuhan mong mangyari, yan ang magdudulot sa iyo ng discouragement. Madidismaya ka. Madidisappoint ka. O sa kabilang sabi, susuko na lang ako. Ayaw niya, wala akong magagawa. Nakaranas na po ba kayong humingi ka na ng tawad? Nag-sorry ka na? Ibinaba mo na yung pride mo? Ibinaba mo na ang lahat? Isinuko mo na ang lahat? Pero wala pa din. Hinga na lang ng malalim. No. Totoo po yan. God may still need to do more sa buhay mo. Gusto ng Diyos kumilos pa sa iyo. Pansin niyo po, kapag hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa iyong kagustuhan, sadyang merong pang inaayos ang Panginoon sa iyo. Ulitin ko po, kapag hindi nangyayari ang pakikipagkasundo ayon sa iyong kagustuhan, hindi pa kayo nagkakabati. Ibig sabihin, merong pang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Meron pang kino-correct si Lord sa buhay mo. At alam niyo po, kapag si Lord ang nag-ayos, parang yung inyong pag-aalitan ay parang hindi nangyari sa inyo. Pag si Lord ang nag-ayos sa inyo at nagbigay ng pagkakasundo, parang yung mga nasabi niyong masasakit sa isa't isa ay hindi na narinig o hindi mo na naalala. Kaya sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos, nalilimutan niya na ang iyong mga nagawang kasalanan. Bakit? Bakit? Kasi yung puso mong panay sama ng loob, yung puso mong nasementohan na. Ano bang tawag sa semento ngayon dito? Di ba pag nasementohan na, ang tigas niyan? Hindi mo yan basta-basta mababasag. Pero pag dumating ang araw na pinuno ng Diyos ang puso mo ng pag-ibig, ano nga bang pinag-awayan natin? Hindi ko na maalala.
O kaya naman ganito na ang senaryo. Naalala mo yung nag-away tayo? Di ba nakakatawa? Oh. Nagsusumbatan tayo, di ba, no? Kung ano-ano sinasabi mo sa akin, di ba, no? Nagiging katatawanan na lang sa inyong dalawa dahil parehas yung naayos dahil ang Diyos ang nag-ayos. Amen? So, kung meron pa rin tayong nakakasamaan ng loob, merong masama ang loob sa atin, tandaan po natin, hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Sabi mo sa katabi mo, hayaan ang Diyos, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng ito. Bahala ang Panginoon. Kaya sabi ng Lord, huwag ka maghihiganti. Akin ang paghihiganti. Kasi pag gumanti ka, naku, magagantihan lang kayo sa isa't isa. Kaya nga sabi, huwag kang susunog ng tulay. Bakit? Kasi darating ang araw, aayusin pa ni Lord yun. Kaya lang kapag may flood control na, masisira talaga ang tulay. Kaya kailangan po nating magpakatatag sa Panginoon. Kaya napakahalaga nung abide, manatili. Ang mga Kristiyano na nananatili sa Panginoon, mararanasang makapagpatawad, makapagkasundo sa ibang tao. Okay? Tandaan niyo po, ang puso ng tao kailanman hindi mo kayang baguhin. Tanging Diyos lang ang may kakayanang baguhin ito. Ulit. Mga kapatid, dito kayo mag-focus. Ang dami yung nakikita, ang dami yung gusto tignan. Pag kayo po ay nasa taas, ganyan ho kayo. Lahat gustong tignan. Dito po, focus. Again, hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao. Hindi mo kayang kontrolin ang nararamdaman ng iba sa iyo. Always remember that. You cannot please everyone. Only God can change the heart of a person. Kaya kahit anong gawin ko po na pagpipreach dito, kung hindi po Diyos ang kikilos sa inyo, baliwala po lahat ng ito. Ako po naniniwala, bago po ako sumampa dito, lagi kong tanong sa Lord, Lord, hindi po ako ang magbabago sa puso ng mga tao. Ikaw. Kaya nga sabi ko sa Holy Spirit, wala akong kakayanan dahil hindi ko forte, wala akong kapangyarihan, hindi ko forte yan. Ang forte na mabago ang puso mo, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Holy Spirit is the best person na babago ng puso ng isang tao. Bata ka man, bata, matanda, babaguhin ng Diyos yan. Diyos lang talaga ang may kaya. Amen? Ibig sabihin, anong part mo? Anong part mo? Kung hindi ko pala kayang baguhin ang puso ng tao, Lord, ikaw lang ang makakagawa, anong part mo? Magtiwala sa Kanya. Ngayong umaga, kapatid, bubuksan ng Diyos ang Kanyang altar. At anumang mga hinaing at sama ng loob sa puso mo, inaanyayahan ng Diyos na ilagay mo sa Kanya. Lord, ilalatag ko na po ito. Kasi, ang dami ko nang ginawa para maayos lahat ito. Ang dami ko nang sinubukan para maging maayos kami. Pero sobra na eh. Hindi ko na po kaya. Kaya Lord, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat ng ito. Pwede po ba natin gawin yun? Kung wala kang nakaalitan o walang nakasakit sa iyo, okay lang. Ipanalangin mo yung iba. Pero kung ikaw mismo meron ka pang wounded heart, meron kang sugatang puso, ngayon yung pagkakataon para iwanan mo na sa Panginoon. Okay lang po ba yun, mga kapatid?
Dahil panghuling linggo na sa buwan ng Oktubre, huwag na nating tungtungin ang bagong buwan ng Nobyembre nang daladala pa natin ang sama ng loob na ito. Again, hindi time heals all wounds. Only God can heal all wounds. Diyos lang ang makakagawa para pagalingin ang ating sugatang puso. Kapatid, nais ko pong anyayahan ka. Umikit ka lang. Hindi mo naman kailangang kalbitin, kausapin yung katabi mo. Ikaw lang sa sarili mo. Kinakausap ka ng Panginoon ngayong umaga. Baka napakarami ng sugat sa puso mo na kailangan mo nang ipagkatiwala sa Kanya. Hindi naman ako ang aayos, ang Panginoon. Kaya inaanyayahan ka ng Panginoon na lahat ng nararamdaman mo ngayon, isuko mo sa Kanya. Lahat ng sugat, lahat ng masasakit na ginawa sa iyo ng tao, lahat ng mabibigat na mga salita na narinig mo hanggang ngayon, nagpapabigat ng damdamin mo. Ang Diyos ay bukas ngayon. Ang Kanyang altar ay bukas. Inaanyayahan ka ng Panginoong isuko mo sa Kanya ang lahat ng ito. Habang nananalangin ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, alalahanin mo yung mga taong nakasugat ng puso mo. Alalahanin mo yung mga bagay na naranasan mong masasakit sa puso mo. Na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yan. Yan ang nagpapabigat ng damdamin mo. Alalahanin mo, sabihin mo sa Lord, Lord, ito po, sinaktan po ko nito. Sumbong mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, malaya kang makapagsalita sa iyong Diyos na nakikinig sa iyo ngayong umagang ito. Lord, nasaktan po ko. Lord, hindi ko makaya ang nararanasan kong bigat sa puso ko. The Holy Spirit is working in us right now. Hallelujah. Hallelujah. Mangusap ka sa puso ng iyong mga anak, aming banal na Spirit. Alam namin ikaw ang aming kasama. Ikaw ang kumikilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Hallelujah. At ngayon po, bukas ang altar. Ang sabi ng Panginoon, cast all your cares upon Him. Ibigay mo ang lahat ng kabigatan mo sa Panginoon. At bibigyan ka niya ng kapahingahan. At dahil bukas ang altar, malaya kang tumayo at malaya kang lumapit sa altar ng Panginoon. Huwag kang mahiya. Hindi mo kailangan ikahiya. Kung nasasaktan ka na, lumapit ka sa Panginoon. Ibigay mo sa Lord. Sige po, inaanyayahan ko po kayo, bukas ang altar, lumapit at ipagkatiwala sa Panginoon. Pwede kang tumayo, pwede kang lumapit sa unahan, huwag kang mahiya, huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Nakapikit lang lahat yan. Tumayo ka, lumapit ka sa Panginoon. Huwag ka nang mahiya. Sige na. Come. Come to the Lord. May ginagawa ang Holy Spirit. Sige po, bibilang ako ng 3. May ginagawa si Lord. Sige po. Nabibigatan ka na. Huwag niyong tingnan yung iba. Ikaw to at ang Diyos. Hindi ibig sabihin tumayo ka dahil maraming nakasakit sa iyo o nakasakit ka. O maaaring matagal mo nang bitbitin ito. Lapit ka. Yan ang magpapagaling sa sugatan mong puso. Sige po, 1. Lapit na po. Humble yourself to the Lord. Wala na po. Sige po, lapit po kayo. Lapit po kayo. May ginagawa ang Panginoon. Bukas ang altar ng Panginoon, lapit po kayo. Mga kapatid, alalayan niyo po sila kung gusto nilang lumapit o nahihiya, samahan niyo po. Walang
wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Dalawa, sige na po, tayo na po kayo. I will pray for you. Sige po. Ano man yung nararamdaman mong sakit ngayon, physical, mental, spiritual, hayaan mong akapin ka ng banal na spirito ngayon. Nais niyang ayusin ang buhay mo. Nais niyang ayusin ang nararamdaman mong bigat sa puso mo. Yung kabiguan mo dahil sa pagsasaayos sa lahat ng ito, tanging Diyos lang ang may kontrol ng lahat. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, lapit po kayo. Lapit po kayo, mga kapatid. Sige po, usog po tayo sa unahan konti, mga kapatid, para may space po. Sige po. Wala na po. Now I will close. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, naririto po mga kapatid kong nahihirapan, nasasaktan, nabibigatan, at meron pong sugat sa kanilang mga puso. Wala kaming kontrol, wala kaming kakayanan, pero ikaw meron, Panginoon. Alam namin may ginagawa ka sa amin ngayon. At kahit anong gawin naming paraan, Lord, hindi matanggal ang sugat at sakit sa aming mga puso. Lord, isinusuko po namin sa iyo mga kamay. Ikaw na ang gumawa. Kumilos ka, Panginoon. Yakapin mo aming banal na spirito, ang aming mga kapatid na nararanasan ng kabigatan sa iyo. Gaya ng sinabi mo sa iyong mga salita, lumapit kami sa iyo, O Diyos, kaming nabibigat ang lubha, at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Mga kapatid, ilagay mo yung kamay mo sa puso mo. Padaluhin mo, Panginoon, aming banal na spirito, ang pagpapatawad, ang kagaanan, at ang iyong kapangyarihan sa puso ng iyong mga anak. I speak healing in the mighty name of Jesus. Yakapin mo sila, Panginoon. Sabihin mo sa kanila, Panginoon, na ngayong araw na ito ay araw ng pag-aayos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin. Paglabas namin ng iyong bahay-sambahan, hindi po dahil sa pakiramdam, kundi dahil sa ginawa mo sa aming buhay. Lord, you can heal us. Receive God's healing and miracle into your heart, into your life. Lord, ang aming panalangin, iparanas mo sa iyong mga anak ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos, ang pag-alis ng lahat ng kabigatan sa aming mga puso at aming mga buhay. At mula sa araw na ito, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. Ikaw ang kumilos. Ikaw na po ang bahala. Salamat po, Panginoon. Yakapin mo po ang aming mga kapatid, Panginoon. Pagaanin mo ang kanilang mga puso. Mula sa araw na ito, ikaw ang kanilang kakampi. Ikaw ang kanilang matibay na sandigan. Ikaw ang kanilang matibay na pundasyon. At ang mga pangako mo ang magpapatibay sa puso at sa buhay ng iyong mga anak. Receive healing. Receive forgiveness. Receive healing. Receive forgiveness. Receive healing. Receive forgiveness in the name of Jesus. Receive it by faith. Let the Lord change your heart right now. Purify their hearts, O God. Change their hearts, O God. Bigyan mo ng bagong puso at bagong espiritu ang iyong mga anak. Baguhin mo ang aming mga puso
Upang ang aming puso, Lord, ay mapuno ng pagmamahal na nagmumula sa iyo. Ngayong naranasan na namin ang pag-ibig, matututo na kaming magbigay sa iba ng pag-ibig. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, na tanging sa iyo lang namin natagpuan. Maraming salamat po. Yan po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede po ba mga kapatid, kung meron kang kakapwa, babae, lalaki, yakapin mo sila. Yakapin mo, sabihin mo sa kanila, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ni Lord. Hallelujah. God bless you, mga kapatid. God bless you.